Napahinto sa paglalakad si Iris at agad na nagtago sa gilid ng pinto ng fire exit. Mula sa kinatatayuan, kitang-kita niya kung paano halikan ng boyfriend niyang best friend niyang si Micah. Marahan pa nitong kinabig ang babae para mas lalo pang lumalim ang kanilang halikan. Tumagal iyon ng ilang segundo bago hinihingal na naghiwalay ang dalawa. Malagkit na tiningnan ng babae ang kanyang boyfriend. "Are you sure na hindi niya alam na nandito ka?" tanong ni Micah. "Of course, sinabi ko sa kanya na pinatawag ako ng manager for something. Hindi yun makakahalata. Alam mo naman na naniniwala siya sa kahit anong sabihin ko." Nakangisi naman na sagot ni Mikael bago muling siniil ng halikang babae. Napakuyom ang kamao ni Iris nang maglakad siya palayo mula sa fire exit. Mabigat ang bawat hakbang niya. Parang hinihila siya pabalik ng mga salitang hindi niya inakalang maririnig niya. Huminga siya ng malalim, ngunit kahit anong pilit, ayaw kumalma ng kanyang dibdib. "I knew it. 5 years. 5 years ko silang kasama pero in the end, nagawa pa rin nila akong lukuhin." Anya sa sarili. Tumigil siya sa hagdan. Sumandal siya sa malamig na pader at ipinikit ang mga mata. Sa isip niya, paulit-ulit na nagpiplay ang eksena kung saan masaya silang tatlo, kung saan makikita ang closeness ng mga ito. Bakit ba ngayon lang niya napansin ang lahat? Nararamdaman niya ang pag-vibrate ng phone sa bulsa ng suot niyang coat. Agad siyang umayos ng tayo at iyon ay kinuha. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya habang sinasagot ang tawag. Bumungad ang boses ng kanyang mami. "Iris, how are you, iha?" "Ma'am?" Bati niya rito. Ilang segundong tahimik sa kabilang linya bago niya narinig ulit ang boses ng ina. "Anak, hindi ka man lang tumatawag sa akin. Nag-aalala na kami sa'yo ng daddy mo." Mahina nitong sabi. Sa background, may naririnig siyang mahinang ingay. Mga yabag ng kung sino. Ingay ng mga nag-uusap. Mukhang nasa isang party na naman ang ina. "Busy lang sa trabaho, ma." "Galit ka pa ba? Alam mo naman ang daddy mo, di ba? He wants the best for his only daughter. At gusto din niyang mapunta ka sa maayos na lalaki." "Not now, mama." Huminga ito ng malalim. "You're the sole heir of our investment company. Walang ibang magmamana nito. You need a better partner who can help you manage it. Umuwi ka na, please." Huminga siya ng malalim. Noon, ang nasa isip niya ay ang katotohanan na matatali siya sa isang lalaking hindi naman niya gusto. Pero ngayon, wala na siyang pakailam kung sino pa iyon. Hindi niya na inaasahan si Mikael. Hindi niya na ipaglalaban pa ang lalaki. Magpapakasal na siya sa estranghero. "Ma?" Mahinahon ngunit buo ang boses niya nang magsalita. "Uuwi ako." Biglang tumahimik ang linya bago marinig ang mahinang singhot ng kanyang mami. Hindi niya alam kung tama ang kanyang desisyon, kung anong naghihintay sa kanya sa mansyon. Pero sa sandaling yun, ang gusto lang niya, makatakas sa sakit na dala ni Micah at Mikael. If he can cheat, I can do it too. Gabi na nang makauwi si Iris sa mansyon. Medyo nagulat pa ang mayordoma nila nang siya'y makita. "Senyorita, kayo po pala." Nginitian niya lang ang babae. "Sina mama po." "Nasa dining area na po, senyorita. Hinihintay na ho kayo." Dumiretso siya sa may dining. Inaasahan na niya ang gulat na ekspresyon sa mga magulang. Kaya naman, halos mapaatres pa siya nang makita ang isang estrangherong lalaki na nakaupo sa isa sa mga upuan at bahagyang nakasandal sa mesa ang kamay nito. Matangkad ito, matipuno ang pangangatawan at ang buhok. Tila ba inayusan ng kung anong parlor. Prente din itong nakaupo na tila ba ito ang nagmamay-ari ng bahay. Nang makalapit siya, agad siyang napakunot noo nang makita ang mukha ng lalaki. Unti-unting nanlaki ang mga mata niya. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Si Marcos Cabrera, ang CEO ng kumpanyang pinapasukan niya. Nakatayo sa mismong dining area ng mansyon. Hawak ang isang baso ng alak. Kalmado, parang normal lang ang lahat. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong ginagawa ng CEO sa bahay niya gabi na? "Good evening." Mababang sambit ng lalaki. Tumayo ito nang siya'y makita. "Mr. Cabrera, bakit ka nandito?" Tinitigan siya ng lalaki. "Ikaw, dito ka nakatira?" Tanong nito sa kanya. "Opo,
Do you have business here? Inosente niyang tanong sa lalaki. Anak, mabuti naman at nagkita na kayo ni Mr. Cabrera. He is your boss, right? Hindi na namin kayo kailangang ipakilala sa isa't isa. Napapitlag silang dalawa. Wala naman siyang ginawang masama. Pero ang pakiramdam ni Iris, tila ba nahuli siya sa aktong gumagawa ng kung ano ang mga magulang. Dad, ma? Titig niya sa mga magulang. Tumigil ang mga magulang niya sa paglalakad nang makalapit ng mga ito kay Marcus. Bakit ngayon ka lang umuwi? Gabi na. Tanong ng kanyang daddy. I'm sorry, Dad. Hindi mo dapat pinaghihintay si Mr. Cabrera. Napatigil siya. Hindi agad nakasagot. Pasensya na po. May tinapos pa po kasi ako. Tinap ng mami niya ang kanyang balikat. Hinila siya nito papalapit sa mesa. Ayos lang. Nagluto ko ng favorite mo. Kasi espesyal ang gabing to. Kunot noo siyang napalingon kay Marcus. Na ngayon, tahimik lang na nakatayo habang magkasalubong ang kilay. Halatang malalim ang iniisip. Naghintay? Bakit naman siya hihintayin ng lalaki? O siya, kumain na muna tayo. Hindi na siya nakaangal nang hilahin siya ng ina niya palapit sa mesa. Habang kumakain sila, hindi niya maiwasan na mapatingin kay Marcus na panay din ng sulyap sa kanya. Noong matapos ang hapunan, nagsimula nang mag-discuss ang daddy niya at si Marcus ng tungkol sa business. Nakikinig lang siya sa daddy niya na sinasabing balang araw, siya rin ang makikinabang sa business nito. Maging si Marcus, seryoso ding nakikinig na tila ba isang serious business gathering ang pinuntahan nito at hindi ang hapunan nila. Maya-maya pa, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marcus. Diretso ang titig sa kanya. Seryoso, walang bakas ng biro o pag-aalinlangan. Handa ka bang magpakasal sa akin? Tanong nito na siyang nagpatigil sa kanya. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi niya na rin marinig ang sarili niyang paghinga. Napalingon siya sa daddy niya na tahimik lang na nakamasid. Waring matagal nang inaasahan ng sandaling yun. Muling bumalik ang tingin niya kay Marcus. Sa isang iglap, nagbalikan ng lahat ng alaala sa kanyang utak. Ang pag-alis niya, ang mga desisyong tinakbuhan niya, at ang kalayaang pilit niyang ipinaglaban. Ma? Mahina niyang sambit bago unti-unting tumingin sa mga magulang. Siya ang fiancé ko? Napasabunot si Iris sa sarili. Hindi siya makapagtrabaho dahil sa nalaman kagabi. Si Marcus Cabrera, ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ay ang lalaking gusto ng pamilya niyang ipakasal sa kanya. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Tila nagsisituloy siyang umuwi siya kagabi. Ilang beses pa lang niyang nakita si Marcus. Una, sa isang ingranding company party, kung saan sapat na ang isang sulyap para maramdaman niya ang otoridad nito. At ang ikalawa ay kagabi, sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Sinong mag-aakala na ang CEO ng kumpanya ay may direktang koneksyon sa pamilya niya? Old money ang kanila. Oo, ngunit halos 10 taon na ang nakalipas mula nang masangkot sa malaking iskandalo ang kanyang daddy. Isang isyong nagpalayo sa halos lahat ng kaibigan at kakilala nito. Kaya paano nila nakilala si Marcus? Muli siyang napamura sa sarili at mariing ipinikit ang mga mata. Nang dumilat siya, halos mapasigaw siya sa gulat. May naglagay ng tray ng pagkain sa mesa niya. Nang mag-angat siya ng tingin, sinalubong siya ng seryosong mukha ni Mikael. Tahimik, ngunit mapanuri ang titig. Kumain ka muna. Mahinang sabi nito habang nakatitig sa kanya ng seryoso. Binilahan kita ng almusal. Di pa rin kasi ako nag-aalmusal eh. Thank you. Tsaka isa pa, Iris. Mag-overtime ulit kami ni Micah mamaya. Alam mo naman na need ko ng pera these days, di ba? Tsaka para na din yun sa future natin. Mas lalo siyang nainis. Bumalik sa isip niya ang paraan ng pagsasalita nito. Na para bang confident ito na anumang sabihin nito, agad niyang paniniwalaan. Akala ba niya kikiligin siya sa sinasabi nito? Alam mo naman na pangarap kong bigyan ka ng marangyang kasal, di ba? Pero syempre, kailangan ko munang magtrabaho para doon. Yeah, yun ang mga pangako mo. At tutuparin ko ang pangako kong yun. Tila proud pang sagot ng lalaki. Mariin niyang kinuyom ang kamao sa ilalim ng mesa. Pilit pinapakalma ang sarili habang nakatitig sa screen ng computer na matagal nang walang laman.
hanggang sa bumukas ang pinto ng opisina. Kasabay ang maingay na hakbang ng takong na kilalang kilala niya. Pumasok si Micah. Nakangiti tulad ng dati, halatang hindi alintana ang oras kahit palit ito. "Good morning, Queen." Biro nito habang inilalapag ang isang ice americano sa harap niya. Bahagyang umangat ang kilay ni Iris. Gusto niyang matawa kung gaano kapeke ang dalawa, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi niya hayaang sirain siya ng mga ito. Mabilis siyang umiti kay Micah at tinanggap ang kape. "So, kamusta ang night mo?" "Ayos lang naman," sagot niya sa babae. "Grabe talagang traffic sa Maynila, no? I really want to own a car. Hanggang kailan ka ba magre-rebelde? Di sana may chikot tayo." Pagbibiro pa ni Micah. "Ay nako, wag mong simulan yung kaibigan mo, Micah. At baka mabad trip na naman yan." Saway dito ni Mikael. "Eto naman, nagjo-joke lang naman ako." Prenting umupo si Micah sa tabi niya bago nagsimula ng magtrabaho. Lumipas ang ilang oras hanggang sa hindi niya na namalayan ay lunchtime na pala. Niyaya siya ni Micah sa cafeteria na para bang kung kumilos ito, parang totoong-totoo ang bawat paggalaw. Habang nakapila sila, nagulat na lang sila nang magbulungan ng mga tao. Nung una malakas sa mga boses nito hanggang sa unti-unti iyong humina. Parang may malamig na hangin ang dumaan. May ilan na palihim na napatingin sa direksyon ng pinto. Ang iba'y hindi man lang nag-abalang magtago ng mapanuring titig. Ramdam niya ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Si Sir," bulong ni Micah. Bahagyang yumuko para silipin ang nasa likuran nila. Hindi niya na kailangang lumingon para malaman ang dahilan. Alam niya kung sinong Sir ang tinutukoy ng kaibigan. Nakaramdam siya ng panlalamig ng batok. "Si Mr. Cabrera yun, hindi ba?" Mahina pang sabi ni Micah. Pero halatang nanginginig dahil sa excitement. Grabe, bakit nasa cafeteria ang CEO? Dahan-dahan siyang humarap at doon niya nakita ang lalaking kanina palaman ng kanyang isipan. Nakapamulsa, malamig ang ekspresyon at diretso ang tingin sa kanya na para bang wala ng ibang tao sa paligid. Parang huminto ang oras. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya, kaya naman agad siyang nag-iwas ng tingin. Mabilis niyang kinuha ang phone at nagtipa ng mensahe sa lalaki. "We agreed not to tell anyone about the engagement. Why are you here?" Hinintay niyang mag-reply ang lalaki, pero hindi iyon nangyari. Nang muli siyang lumingon sa pinto, ay wala na ito. "That was weird," ani Micah sa kanya. Naging usap-usapan sa buong cafeteria ang biglaang pagdalaw ng CEO. Kahit noong matapos ang lunch break, ramdam pa rin niyang kakaibang tensyon, mga bulungan, palihim na tanong at mabilisang pagkuha ng cellphone para mag-send ng updates sa kani-kanilang group chat. Tahimik lang siya habang nakikinig. Pilit binabaliwala ang kung anong kumakabog sa kanyang dibdib. Pero kahit anong iwas niya, kusa pa rin pumapasok sa isip niya ang anyo ng lalaki. Seryoso, kalmado at tila may kung anong gustong sabihin. Pagsapit ng hapon, imbis na humupa ang chismis, mas lalo pang lumala ang mga usapan. Sa bawat cubicle na madaanan, may bulong-bulungan. Sa bawat elevator stop, may bagong bersyon ng kwento. May girlfriend daw ang CEO. Hindi raw, fiancé na. Sa loob mismo ng kumpanya. Lalong uminit ang chismis nang kumalat ang sinabi ng sekretary nito. Ayon dito, narinig daw niya ang lalaki na may kausap sa phone kanina. Nasa kumpanya daw ang girlfriend o fiancé nito, isa sa mga empleyado. Hindi niya alam kung matatawa siya o ano. Wala pang isang araw siyang pumapayag na sa engagement nang kumalat na ang chismis. Well, hindi naman nila alam na ako yun. Pagpapakalma niya sa sarili, alam niyang dalang advantage ng pagiging fiancé ng lalaki. Pero siya yung ayaw na napag-uusapan ng mga tao sa kanyang paligid. Kahit pa mabuti iyon o hindi, isa iyon sa reason kung bakit hindi niya gustong malaman ng marami ang kanilang engagement. Also, she wants to see the reaction of Mikael kapag nalaman nito na hindi lang ito ang may kakayahang magtago ng sekreto. Noong pauwi na sila, kapansin-pansin ang katahimikan ni Micah. Tulala itong naglalakad sa tabi niya, na hindi man lang napapansin ang mga taong nabubunggo nito. "Micah, ayos ka lang ba?" Tanong niya sa babae, pero tulala pa rin ito. "Micah, yes.
Anong yes? Tinatanong ko kung ayos ka lang. Oo, ayos lang ako. Kukurap-kurap pa nitong sabi. Alam niyang may kakaiba sa babae. Sigurado siyang may gagawin itong kagagahan na naman. Kilalang kilala niya ang babae kapag may ginagawang kalukuhan o kasinungalingan. Hindi niya lang maintindihan na pati ang sarili niyang kasintahan ay kaya pa nitong landiin. Napaisip siya, aamin na kaya to sa mga pagkakamali niya sa akin at naghihintay lang ng pagkakataon? Hanggang sa makalabas na sila ng building, doon na huminto si Micah sa paglalakad. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Baka sa muka ang pag-aalinlangan. Napalunok muna ito bago nagsalita. Ako ang fiancé niya. Mahina nitong simula. Napanganga siya sa narinig mula sa kaibigan. Ano? Yung fiancé ni Mr. Cabrera. Mabilis nitong hinawakan ng kamay niya. Please don't tell anyone. Pakiusap pa nito. Tuluyan na siyang napatulala sa babae. Hindi niya akalaing ganito kadesperada ang babae. Gold digger, social climber, o baka talagang ilusyonada lang talaga siya sa buhay. Walang pag-amin na naganap, walang pagsisisi, pero meron na namang bagong kasinungalingan na hinahabi para paniwalain ang lahat. Seriously? Kinabukasan, pagpasok pa lang niya sa opisina, may kakaiba na agad sa hangin. Hindi pa man siya nakakaupo sa mesa niya, ay ramdam niya na ang bigat ng atmosphere sa paligid. Habang nagbubukas siya ng laptop, napatingin siya sa kabilang dulo ng floor sa may entrance kung saan ay papasok pa lang si Micah. Katulad ng dati, wala itong pakailam kahit late na ito. Good morning, Ma'am Micah. Bati ng isa sa mga kasamahan nila, may halong pilit ng ngiti. Ma'am, don't tell me. Sinabi din niya sa iba ang kalukuhan niya. Mas lalo pa siyang napakunot noo nang dumating ang assistant manager nila. Imbis ng karaniwang group briefing, direkta na itong lumapit kay Micah. Miss Micah, sa conference room na lang po kayo mamaya. May special meeting po kayo with upper management. Sabi nito, halos pabulong bago lumapit sa kanya. Kitang-kita niya kung paanong mula sa nakangiti nitong ekspresyon, unti-unti iyong napalitan ng seryoso at mapanuring tingin nang tumingin ang babae sa kanya. Pwede bang paki-prioritize yung proposal ni Miss Micah? Hold muna yung sa iba. Utos sa kanya ng babae. Isa-isang nagpalitan ng tingin ng mga empleyado. May mga napangisi, may napailing at may tahimik na napailing sa inis. Kitang-kita niya kung paano nag-iba ang turing sa babae ng mga managers nila. Mula sa dating kasamahang pinagsasabihan, ngayon ay iniiwasang kontrahin ito. Walang gustong bumangga, walang gustong magtanong. Para bang bigla itong naging untouchable. Noong lunch break ay hinila siya papalayo ni Micah sa ibang tao. Dinala siya nito sa pantry at doon kinausap. May pinagsabihan ka ba? Tila kinakabahan itong tanong sa kanya. Agad naman siyang napakunot noo. Nang ano? Bakit alam ng lahat ang sikreto ko? Naiinis na tanong nito. Tayong dalawa lang ang may alam na ako ang fiancé ni Mr. Cabrera. Naglakad ito papunta sa may coffee maker pero agad din namang bumalik. Kung wala kang pinagsabihan, bakit iba na ang trato sa akin ng lahat? Hindi niya alam kung ano ba ang kanyang iisipin. Gusto niyang sampalin ng babae. Ngayon lang niya na-realize na delusional din ito bukod sa mga agaw. Micah, alam kong alam mo ang totoo. Maingat niyang panimula. Pilit pinapakalma ang boses. Nag-angat ng tingin ng babae. Dahan-dahan napakunot ng noo. Anong totoo? Tanong nito na parang walang kaalam-alam. Huwag mo nang lokohin ang mga kasamahan natin. Lalo na at alam mong hindi ikaw ang fiancé ni Mr. Cabrera. Sandaling tumigil ang mundo niya hanggang sa marinig ang mahinang halakhak ni Micah. Isang maiksi pero mapanuyang tawa. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong nito habang pinaglalaroan ng singsing sa daliri. Hindi niya alam kung saan ito nakuha yon, pero alam niyang hindi yun engagement ring. Kitang-kita niya ang inis sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Tila ba gusto siyang kainin ng buhay. Alam kong nagsisinungaling ka. Alam kong nagulat ka rin noong bumaba mismo ang CEO sa cafeteria. Ngumiti si Micah. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. At nagulat man ako o hindi, wala ka na doon. At isa pa, we have an agreement about hiding the engagement. Micah, I know you. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa'yo?
kapag nagpanggap kang ikaw ang fiancé ni Mr. Cabrera? Alam mo, putol nito, sabay tingin ng masama sa kanya. Mukhang naiinggit ka lang, lalo na't ngayon ay priority na ako ng lahat. It's not about that. Yes, it is. Naiinggit ka sa akin dahil ang babaeng laging nasa ibaba mo, tinataas na ng lahat ngayon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang dibdib. Mula sa tila kinakabahan nitong acting kanina ay malamig na ang boses nito ngayon. Wala nang pag-inosente nitong mga tingin. I'm his fiancé at wala nang makakapagpabago nun. Bigla na lang itong naglakad palabas ng pantry. Alam niyang nainis ito sa kanya dahil hindi siya naniniwala rito. Bukod pa doon ay alam nito sa sarili na nagsisinungaling lang ito. Noong hapon, nasa labas na sila ni Micah at Mikael ng building. Kasabay ang iilan nilang kasamahan sa trabaho nang biglang may humintong isang mamahaling sasakyan sa tapat ng gusali. Kumikintab ang itim na pintura nito sa ilalim ng araw. At bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, tila nahila na ang atensyon ng lahat. Wow naman, kaninong kotse ba yan? Mahinang bulong ng isa. Wala pang nakakasagot dito nang bigla na lang maglakad papalapit sa sasakyan si Micah. Nakangisi ito nang makitang marami ang nanonood sa kanya. Huminto pa ito sandali. Tila sinisiguro mo nang may makakakuha ng picture bago tuluyang sumakay sa likod ng sasakyan. Bago isara ang pinto, sumulya pa ito pabalik sa gusali at sa kanyang direksyon. Una na ako ha, nakangisi pa nitong paalam. Nang umandar ang sasakyan at tuluyang makalayo, mas lalong lumakas ang bulungan. Grabe na talaga, hindi na talaga ordinary employee yan. Sana all na lang. Nanatili siyang nakatayo sa kinatatayuan niya. Tahimik habang unti-unti siyang napapakuyom ng kamao. Alam niya, sinasadya yun ni Micah, hindi lang para magpasikat, kundi para pagtibayin ng kwentong inimbento nito. Pero ang tanong, saan nakakuha ng kotse ang babae? Nasa ganoon siyang posisyon nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang bagong message. Dinner tonight. I'll send the details. Message ni Marcos Cabrera. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Naririnig pa rin niya ang mga bulungan pero pinili niyang wag nang pansinin yun. Huminga siya ng malalim. Okay ka lang? Kanina ka pa tulala. May problema ba? Tanong ni Mikael. Wala, pagod lang ako sa trabaho. Are you sure? Gusto mo ba ihatid kita? Tanong pa ni Mikael. No, baka magalit pa si Micah sa akin. Seriously Iris? Ano na naman to? Mauna na ako. Paalam niya kay Mikael at hindi na pinansin pa ang lalaki. Mabilis siyang tumawag ng taxi para magpahatid sa kanyang apartment. Sa isang kilalang 5-star hotel sila nag-dinner ni Marcos. Mula sa malakristal na chandelier hanggang sa marahang tugtog ng piano sa background, ramdam ang karangyaan sa bawat sulok ng lugar. Nakasuot ng itim na suot ang lalaki. Simple pero halatang mamahalin. Habang siya naman, isang simpleng dress na nabili niya sa sahod niya noong nakaraang buwan. Tahimik lang sila noong una. Tanging ang maayos na paghihiwa ni Marcos sa steak nito ang naririnig niya. Kamusta ka sa trabaho? Biglang tanong nito habang inilalapag ang kubyertos. Iniabot sa kanya ng lalaki ang bagong hiwang steak bago nito kinuha ang kanya para ding hiwain. Napatingin siya sa lalaki bago ngumiti ng bahagya. Ayos lang. Sagot niya, napatitig sa steak na hinihiwa nito. Tumango si Marcos, tila tinitimbang ang sagot niya. Hindi na ito nagtanong pa, ngunit may kung anong bumigat sa hangin sa kanilang pagitan. Ilang sandali pa, marahang huminga ng malalim ang lalaki at tumingin diretso sa kanya. Hindi ako komportable na itinatago natin ang engagement. Gusto kong malaman ng lahat. Gusto kong alam nila na akin ka. Bahagya siyang napahinto sa pagnguya. Ilang segundo silang nagkatinginan bago siya napatawa ng mahina. Pilit na binabasag ang tensyon. But of course, putol nito sa iba pa niyang sasabihin. I respect your decision. We can announce the engagement when you feel comfortable. Hindi na siya sumagot. Sa halip, ngumiti lang siya at umiwas ng tingin. Ngunit sa loob-loob niya, naiisip niya si Micah. Alam niyang kung sasabihin niya sa lahat ng totoo, maaaring hindi maniwala ang mga ito sa kanya. Matapos ang dinner, ay may iniabot sa kanya si Marcos. Isang maliit na gold box. Agad naman niyang binuksan yon at nanlalaki ang mga matang napatitig dito.
I want you to have my grandmother's ring. Anito sa kanya habang nakangiti. Inihatid siya ng lalaki pa uwi. Noong nasa tapat na sila ng mansyon ng mga magulang niya, ngumiti ito sa kanya. Just make sure to let me know if you need anything. I want my fiancé to experience good things. Dagdag pa nito bago sumakay ng kotse. Hindi niya maiwasang sundan ng kotse ng tingin hanggang sa makalayo na yon at hindi niya na ito makita. Not bad, komento niya. Pagpasok niya sa mansyon, agad siyang sinalubong ng kanyang mami. How was the date? Masaya nitong tanong. It was fine. Mabilis na nagliwanag ang mukha ng kanyang mami. Hinawakan siya nito sa kamay. I'm glad, anak. Your father is very happy that you guys are getting along. Isa si Marcos sa mga menti niya, kaya naman kilalang kilala niya ito. He is handsome at hindi ka bibiguin ng lalaking yan. Ngumisi ang kanyang mami. Napatango na lang siya at napabuntong hininga. Hindi siya masaya sa engagement pero wala na rin naman siyang magagawa pa. Pumayag na siya't isa pa, nirerespeto naman ng lalaki ang kanyang desisyon na itago sa lahat ang engagement. Pagpasok niya sa opisina kinabukasan, agad niyang napansin ang ingay sa bandang gitna. Nakatayo roon si Micah. Pinaliligiran ng mga kasamahan nila. Halakhakan, paghanga at mga bulalas ng kilig ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Hawak-hawak ni Micah ang bago nitong bag. Makintab, mamahalin at halatang branded. Grabe, ang ganda. Puna ng isa. Ang swerte mo sa CEO natin. Dagdag pa ng isa. Ngumiti si Micah. May bahid ng yabang ang ngiti nito. Tahimik siyang dumaan sa gilid. Ngunit nang makarating na siya sa desk niya, ay halos magulantang siya nang makita si Micah sa harap niya. Literal na ibinagsak ni Micah ang hawak nitong bag sa kanyang mesa. Dahilan para kumalat ang ilang papel na nakalagay sa harapan niya na matagal niyang inayos. Napapikit siya sa inis. Oops, malamig na sabi ni Micah. Walang bahid ng paghingi ng paumanhin. Hindi ko sinasadya. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Ngunit sa halip na magsalita, pinulot niya na lang ang mga papel. Inayos ang mesa at muling ibinaling ang atensyon sa monitor niya na parang walang nangyari. Mr. Cabrera got this bag for me. Pagyayabang nito sa kanya. Hindi pa rin siya sumagot. Ilang segundo ang dumaan bago inis na umalis si Micah sa harap niya. Malakas ang yabag ng sapatos nito habang papalayo. Mabilis na kumalat sa opisina ang kwento. At halos lahat nagulat sa impormasyon na ang katulad ni Micah ay papakasalan ng CEO. Of course, hindi naman iyon umabot kay Marcos, pero sapat na iyon para pag-usapan si Micah ng mga ibang empleyado. Puro mga swerte and real life Cinderella ang maririnig niya. Bagay na siya namang nagugustuhan ni Micah. Hindi lang bag ang finiflex nito. Bigla na lang itong nagkaroon ng bagong iPad at cellphone na ayon dito, bigay ng lalaki. Minsan, nawawala din ito sa gitna ng trabaho na ang dahilan nakikipagkita ito sa lalaki, bagay na hinahayaan ng mga managers nila. Isang hapon, habang lahat sila'y nagmi-meeting tungkol sa bagong project nila, kapansin-pansin ang pagiging kalmado ni Micah. Hindi na ito tulad ng dati na kinakabahan tuwing may meeting. Tila confident na ito ngayon. Next presenter, Miss Micah. Tumayo si Micah at naglakad papunta sa harap. May ngiti itong hindi niya maintindihan. Tumingin pa ang babae sa kanya bago ito muling umisi. Binuksan ito ang slides at nagsimulang magsalita. Ang concept ng project ay nakatuon sa market behavior ng young professionals. Bigla siyang napakunot noo. Nanlaki ang mga mata niya habang sunod-sunod na lumalabas sa screen ang mga diagram, kulay, kahit ang pagkakaayos ng content. Eksaktong katulad ng ginawa niya. Mula sa flow ng presentation hanggang sa mismong mga salitang binibigkas ni Micah. Napatingin siya sa kanyang laptop. Mabilis na binuksan ang sarili niyang file. Isa-isa niyang ikinumpara. Pareho, lahat ay pareho. Napahigpit ang hawak niya sa ballpen hanggang sa halos mabali iyon. And based on this data, ito ang pinaka-epektibong approach. Patuloy ni Micah. Tumigil si Micah at tumingin sa kanya. Bahagyang nakangiti, isang ngiting alam niyang may ibig sabihin. Nang matapos ang babae, ay nagawa pa nitong magtanong. May questions po ba? Meron. Lahat ng mata sa loob ng silid ay napunta sa kanya.
Dahan-dahan siyang tumayo. Gusto ko lang itanong kung paano mo nakuha ang eksaktong structure at content ng presentation mo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Micah. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, parehong-pareho ang presentation mo sa ginawa ko. Mula sa data hanggang sa layout. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng room. Are you accusing me? Malamig na tanong ni Micah. Sandaling natahimik ang silid. Tumingin ang manager nila kay Micah bago sa kanya. Actually, it can be just coincidence. Tila natatakot na anito. Ngumiti si Micah. Nakatitig ito sa kanya na tila ba alam nitong panalo na ito kahit wala namang laban. Honestly, sir, pare-pareho lang naman kami ng access sa materials. Baka pareho lang kami ng naisip. Napahawak siya sa kanyang sentido. Gusto niyang matawa sa sinasabi ng babae. Kung pareho lang ang idea, bakit pati ang format, wording at sequence pareho? Muling nagtagpo ang mga mata nila ni Micah. Sa pagkakataong yun, alam niyang sinadya nito yun. Alam niyang ninakaw nito ang gawa niya. Kaya naman nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni Micah sa pantry, nang silang dalawa lang, hindi niya na napigilan ng sarili. Micah, gusto ko lang malaman, kinuha mo ba ang idea ko? Mababa pero nanginginig ang kanyang boses. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Namutla ito bago tuluyang nanginig ang mga labi. Ha? Anong sinasabi mo? Nagigilid ang luha sa mga mata nito. Pareho ang presentation natin. Parehong-pareho, Micah. Hindi yun aksidente. Hindi ka talaga titigil? Tila hindi makapaniwala nitong tanong. Bago pa siya makapagsalita muli, bigla na lang humagulgol si Micah ng iyak. Sa sobrang lakas ay halos umaalingaw-ngaw sa pantry ang boses ng babae. Bakit mo ko inaakusahan? Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Napaatras siya sa gulat. Hindi niya inaakalang bigla na lang itong iiyak. Micah, anong nangyayari dito? Napalingon silang dalawa nang pumasok si Mikael sa loob ng pantry. Halata ang inis sa mukha nito habang nilalapitan ang umiiyak na babae. Mikael, humihikbi si Micah at agad kumapit sa braso ng lalaki. Inaakusahan niya akong magnanakaw ng idea. Ano? Angal agad ni Mikael bago galit na tumingin sa kanya. Bakit hindi mo na lang tanggapin na nagkataon lang ang lahat? Gusto ko lang linawin. Linawin? Baka kasi hindi mo matanggap na mas magaling siya sa'yo. Inis itong tumawa. Napaawang siya ng labi. Alam niya ang relasyon ng dalawa pero tila naman walang remorse si Mikael na ipagtanggol ang babae. So ano? Mas paniniwalaan mo pa si Micah kaysa sa akin? Siya na ba ang girlfriend mo ngayon? Ramdam niya ang mga matang unti-unting napapalingon sa kanila mula sa labas ng pantry. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ikaw ang nagpuyat sa mga presentation. Hindi porket magkapareho, ninakaw na. Some of us even have almost the same idea sometimes. Hindi ko alam kung inggit ka ba sa akin. Dagdag pa ni Micah. Pero ganyan ka na simula pa nang malaman mo na ako ang fiancé ni Mr. Cabrera. Tila, nahihirapan itong napayakap kay Mikael. Alam mo, hindi lahat ng bagay umiikot sa'yo. Hindi porket girlfriend kita, hahayaan kita sa kalukuhan mo. Dagdag din ni Mikael. Dinuro siya nito. Hinawakan nito sa braso si Micah at hinila palabas ng pantry. Naging sunod-sunod ang pagkuha ni Micah ng idea niya. At halos lahat ng oras, kinakampihan ito ng manager nila. At kahit pa kumprontahin niya ang babae, hindi pa rin ito umaamin. Alam mo kung anong ginagawa mo? Mariin niyang sabi. Bakit mo kinukuha ang ideas ko? Huminto si Micah at dahan-dahang humarap sa kanya. Wala nang maamong ekspresyon. Ngayon ay malamig ang mga mata nito. Wala akong kinukuha. Kung may problema ka, baka dapat mas galingan mo. Bago pa siya makasagot, may lumapit na dalawa nilang kasamahan. Hinila ng mga ito si Micah habang masama ang tingin sa kanya. Nasabunutan niya lang ang sarili nang makalayo ang tatlo. Gusto niyang magalit dahil sa kalokohan ng babae. Pero kailangan niya ng ebidensya para rito. Hindi niya alam kung nadadala ba niya ang problema sa labas ng opisina. Kaya naman maging si Marcus ay nag-aalala na sa kanya. Madalas kasi siya nitong ayain na lumabas simula nang ma-engage sila at nang gabing yon, niyaya siya nitong magyate. Tahimik ang buong gabi.
Tanging hampas ng alon ng maririnig habang unti-unti itong umaandar palayo sa pier. Nakaupo siya sa may gilid, yakap ang sarili, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na dahan-dahang lumalayo. Hindi ka pa rin nagsasalita. Mahinang sabi ni Marcus habang inilalapag ang 2 baso ng wine sa mesa. Napangiti siya ng pilit. Pagod lang siguro. Hindi na siya tinanong pa nito. Sa halip, umupo ito sa tabi niya. Sapat ang layo para hindi siya mailang, pero sapat ang lapit para maramdaman niya ang presensya nito. Ilang sandali silang nanatiling ganoon. Walang nagsasalita. Tanging ang malamig na hangin at ang amoy ng dagat ang maingay. Napapansin ko, hindi ka na katulad ng dati. Biglang sabi ni Marcus. Napalingon siya rito. Anong ibig mong sabihin? Mas tahimik ka, mas madalas kang tulala, at tuwing nababanggit mo ang trabaho, parang lagi kang bad trip. Are you having a hard time? I can fix something for you. No, it's okay. Nginitian niya ito at muling tumulala. Bumuntong hininga naman ito at nagpilit lang ng ngiti. Noong sumunod na araw, nadatnan niya sa pantry si Mikael at Micah. Halatang may seryosong pinag-uusapan ng dalawa, pero mabilis ang mga itong naghiwalay nang siya'y makita. Good morning, babe. Bati sa kanya ni Mikael. Hindi naman niya ito pinansin at dumiretso sa isang jug para doon kumuha ng tubig. Come on, babe. Galit ka pa ba? Agad na lumapit sa kanyang lalaki. Nilingon niya ang lalaki at mabilis nang umiti dito. Oh, sorry Mikael. Mas mabuti pa sigurong first name basis na lang tayo. At kung pwede, layo-layuan mo na ako. Kasi hindi rin ako masayang nakikita ka. Tiningnan niya si Micah. Pagkasabi niya noon, agad niya nang iniwan ng dalawa. Narinig pa niya ang galit na boses ni Mikael habang siya'y tinatawag. Lumipas ang mga araw na laging bida si Micah sa opisina. Panay kasi ang flex nito ng mga gamit na nanggagaling daw kay Marcus Cabrera. Pinilit niyang hindi makisali sa mga ito. Ngunit tuwing papasok pa lang siya ng opisina, tinitignan na siya ng mga kasamahan niya. Simula kasi nang magsunod-sunod ang away nilang magkaibigan at kampihan ito ni Mikael, ay tila ba naging vilya na siya sa bawat istorya sa opisina. Sa pantry, tuwing break, agad na tumatahimik ang mga kasamahan niya kapag siya'y pumapasok. Pinilit niyang huwag pansinin ito at mag-focus sa trabaho. Guys, later ha, may meeting pa ako kay sir. Malakas na sabi ni Micah sa gitna ng trabaho. Tila ito na ang manager nila na nagmamando sa lahat. Nakasuot ito ng mamahaling blazer. Hawak ang kape na ipinagtimpla ng isa sa mga staff. May 2 kasamahan pang nakasunod dito, bit-bit ang laptop at folder. Micah, okay na ba yung presentation ko? Tanong ng isa, halos magmakaawa ang tono. Oo, pero paki-double check na lang. Sagot nito, hindi man lang tumitingin. Ayoko ng sablay. Tumawa ang ilan. Ngumiti si Micah, ngiting tila ng uuri. Kailangan lang maging assertive. Hindi lahat kayang gawin yun. Napahinto siya sa pagtatype. Gusto niyang magsalita. Pero bago pa niya mabuksan ang bibig, may isang kasamahan na ang sumingit. Tama ka dyan, Micah. Professionalism muna. Muling ngumiti si Micah. Umupo ito sa desk nito dati bago humigop ng kape at tinignan ang buong opisina. Ganap na ganap nito ang karakter ng isang fiancé ng CEO. Isang hapon, pauwi na sana siya nang napadaan siya sa lumang wing ng building. Bahaging bihira ng puntahan dahil halos lahat ng executive offices ay nasa itaas na palapag na. Tahimik doon, malamlam ang ilaw at tanging tunog ng sapatos niya sa marmol na sahigang maririnig. Doon niya nakita si Micah. Nakatayo ito sa may bukas na pinto ng isang pribadong opisina. Bahagyang nakatalikod sa kanya. May kausap itong isang matandang executive. Isa sa mga matagal na sa kumpanya. Kilala sa impluensya. Huminto siya sa gilid ng hallway. Agad na nagtago bago muling sinilip ang mga ito. Sabihan mo ko kapag kailangan mo pa ng pera. Marahang sabi ng matanda. Mababa ang boses. Tumango si Micah. Huwag kang mag-alala. Sapat pa naman ang allowance ko. Napakunot noo siya. Allowance? May inabot ang matanda. Isang sobre na makapal. Kitang-kita niya
kung paanong mabilis itong kinuha ni Micah at isinilid sa bag na parang sanay na sanay na. Basta wag kang tatawag kapag nasa bahay ako. Dagdag ng executive. Oo, thank you. Sagot ni Micah na may munting ngiti sa mga labi. Nagsara ang pinto. Agad naman siyang nagtago ulit. Nanlalambot ang tuhod niya. Yung lifestyle ni Micah, funded ng isa sa executive. At kabit din nito ang babae. Yun ba ang dahilan kung bakit nito nagagawang bilhin ng lahat ng gusto nito kahit papareho lang sila ng sahod? Napakapit siya sa strap ng bag niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Gusto niyang lapitan si Micah at harapin ito roon mismo. Pero alam niyang delikado. Kinabukasan ay nagulat siya nang may pa-free breakfast ang kumpanya. Ayon sa naririnig niya, pa-free breakfast daw ni Mr. Cabrera. Nang i-text niya ang binata, agad naman itong nag-reply. Yes, for you and for your team. At syempre, dahil si Micah ang iniisip ng lahat na fiancé ng binata, mayabang ito sa mga kasama niya. You guys can eat whatever you want. Pagmamayabang pa ng babae. Napailing na lang siya at dumiretso sa pantry para sana tawagan si Marcus at tanungin kung ano bang naisipan nito at nagpadala ng pagkain. Nang maabutan niya sa pantry si Mikael. Hey, get some breakfast. Utos nito sa kanya. Kumain na ako. Anya sa lalaki habang kumukuha ng tubig. Napatingin pa siya rito nang mahina itong tumawa. Come on babe, galit ka pa rin ba sa akin dahil kinakampihan ko siya? I can take your side kapag mali ka babe. Bumuntong hininga ito. At paano mo nasabing mali ako? Putol niya rito. Tinitigan niya ito ng matalim. Nang hindi ito makasagot, mabilis na siyang tumalikod at lumabas na. Noong hapon, naiwan sila ni Micah at ni Mikael para mag-handle ng inventory. Nasa loob siya ng stockroom nang marinig niya ang pag-click ng pinto. Napalingon siya doon at agad niyang nakita si Micah. Balita ko, hindi ka kumain ng almusal kanina. Why? Walang paligoy-ligoy nitong tanong. I ate breakfast at home. Tipid niyang sagot. Oh come on, alam ko naman na inggit ka sa akin. Kaya ka ganyan, wag mo na kasing i-deny. Gusto mo ang posisyon ko. Gusto mong tinitingala ka rin ng marami. Gusto mo ba? I-set up kita sa isa sa mga connection ko? Agad na nagbago ang timpla ng mukha niya. Wala siyang balak na komprontahin ng babae, pero nag-init ang ulo niya. Akala mo hindi ko nakita? Yung sa opisina ng executive? Hindi ka fiancé ni Mr. Cabrera. Fake fiancé ka, nakabit ng isang matanda. Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Micah. Wala kang ebidensya. Mabilis nitong sagot. Humakbang siya papalapit dito. Kabit ka Micah. Hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla na lang siyang hinawakan ni Micah sa braso at mariing itinulak. Napahiyaw siya nang mawala ng balanse at bumagsak sa sahig. Hindi pa man siya nakakapagsalita nang malakas na sumara ang pinto. Micah, buksan mo! Sigaw niya. Agad siyang tumayo at lumapit sa pinto para kumatok. Mula sa labas, narinig niya ang mabagal na hakbang ni Micah papalayo. Paulit-ulit niyang kinabog ang pinto. Nanginginig ang buong katawan niya. Tulungan niyo ako! Sigaw niya pero sinagot lang siya ng katahimikan. Madilim ang stockroom, amoy alikabok at lumang karton. Bigla na lang din namatay ang ilaw. Bagay na alam niyang kagagawan din ni Micah. Huminga siya ng malalim, halos hindi siya makahinga. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahanap ang phone sa bag, ngunit walang signal. Sinubukan pa niyang katukin ng ilang beses ang pinto. Pero nang walang magbukas, nagdesisyon na siyang maupo na lang sa silid at umasang may magsisave sa kanya. Hindi niya alam kung kailan siya nakatulog. Nagising na lang siya nang may marinig siyang mahihinang bulungan sa labas. Agad siyang tumayo at muling kinalabog ang pinto. Ilang segundo pa at bumukas ang pinto. Bumungad si Marcus sa kanya na kunot ang noo. Hindi niya na ito hinayaang magsalita. Agad na niyang niyakap ang lalaki. Maging ang guard na kasama nito nagulat sa ginawa niya. What happened? Bakit nakakulong ka dito? Naguguluhang tanong ni Marcus. Hindi na niya maiwasang mapaluha. Sa isip niya, bukas pa siya makakalabas. Kaya naman halos hindi niya nabitiwan ng lalaki. Patuloy lang siya sa pagyakap dito. Kailangan mong sabihin sa akin, sinong nagkulong sa'yo? Nakiusap siya sa lalaki
Nasa opisina na lang nito sila mag-usap. Pumayag naman ng binata at inalalayan siya nito palabas ng stockroom. Doon niya ipinaliwanag ang nangyari. Nakita niya kung paano unti-unting magbago ang mukha ng binata. Mula sa confused na muka hanggang sa galit na tila ba gusto na nitong sakalin si Micah. Why don't you tell me any of this? Bakit hinayaan mo siyang ganituhin ka? Doon na rin ipinaliwanag ng lalaki na narinig ng guard si Micah at Mikael na nag-uusap habang papalabas ang mga ito. Pinag-uusapan ng pagkulong sa isang empleyado sa stockroom. At dahil walang access ang guard sa lugar, naghanap ito ng tutulong sa kanya hanggang sa makasalubong nito si Marcus na papunta sa office nila. Dahil 8 hours na siyang hindi sumasagot sa text nito. Doon lang din niya napansin na madaling araw na pala. At ang guard, halos sinuyod na lahat ng stockroom sa building para lang siya'y mahanap. So you mean, may isang buwan na siyang nagpapanggap na fiancé ko at hinayaan mo lang? I'm going to fire her. Mabilis siyang umiling at hinawakan ito sa kamay. Don't! I have a plan. Tinitigan siya ng lalaki. Galit pa rin ang mga mata nito. Magpapakulong ka ulit sa kanya sa stockroom? Hindi. Alam ko kung saan niya nakukuha ang pera niya para magpanggap bilang fiancé mo. Nalaman ko yun kahapon. I'm planning to expose her. Ang relasyon niya with my boyfriend who keeps taking her side and her fake identity na kinuha niya sa akin. Matiim siyang tinitigan ng lalaki. Hindi pa rin humuhupa ang galit nito. So what's your plan? I want you to fire an executive. The one who is supporting her. I can take from that. Anya sa lalaki bago ito tinitigan. Sumandal sa sofa si Marcus. I can't fire him if he is doing well at his job. But if we found something fishy, pwede kong gawin yun. Ano ang pangalan niya? Let's dig in. Ginugol nila ang buong weekend sa pagsusuri ng mga dokumento. Halos hindi na sila umalis sa opisina. Mga resibo, financial reports at confidential files ang nakakalat sa mesa. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng pag-click ng mouse at paminsang buntong hininga. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang ebidensya. May mga perang nawawala, paunti-unti pero tuloy-tuloy. Isang sistematikong pagnanakaw na matagal nang nangyayari. Executive pa man din. Mahina niyang bulong, hindi makapaniwala. Ganun na ba kalakas ang loob niya? Kapag nasanay ang tao sa kapangyarihan, akala nila hindi na sila mahuhuli. Sagot ni Marcus. Pagsapit ng Lunes ng umaga, maayos na nakaayos ang lahat ng ebidensya. Mabilis na kumalat sa buong building ang balita na pag-iimbestiga sa isa sa mga executive. Hindi pa man nagsisimula ang trabaho nila, ramdam na niya ang pagbabago sa hangin. May mga pabulong na usapan sa bawat sulok ng opisina. Kita rin niya ang biglang pagbabago ng mood ni Micah. Halatang apektado ito sa balita. Halos hindi rin ito lumingon sa kanya at hindi niya alam kung dahil iyon sa ginawa nitong pagkulong sa kanya sa stockroom o sa natatakot ito sa investigasyon na ginagawa sa kabit nito. Pagsapit ng oras ng presentation, isa-isang pumasok ang lahat sa conference room. Tahimik ngunit mabigat ang atmosfera. Naupo siya sa harapan, hawak ang tablet, habang si Micah naman kapansin-pansing balisa. Paulit-ulit na inaayos sa mga papel, nanginginig ang mga daliri. Next presenter, Miss Micah. Tawag ng head ng department nila. Tumayo si Micah. Pilit na ngumiti. Ikinabit nito ang laptop sa projector. Paglabas ng unang slide, agad na pangisi si Iris. Alam niyang kukunin ni Micah ulit ang idea niya. Kaya naman, sinadya niyang hindi iyon tapusin at lagyan ng mga ideas na wala namang kinalaman sa topic. Alam din niyang hindi iyon babasahin ng babae kaya safe siya. Habang ang totoong ideya niya nasa isang USB. Nakakuha agad ng reaksyon ng presentation. Nagsimulang magtanungan ng mga kasamahan nila. Iba ang format, iba ang data, at mas kapansin-pansing kulang. Habang nagsasalita si Micah, unti-unting nagkakatinginan ang mga managers. May mga graph na walang label, may mga proposal na biglang napuputol, at may mga tanong na hindi nito masagot. Can you explain how you arrive at these figures? Malamig na tanong ng assistant manager nila. Napatigil si Micah, napalunok. That's part, it's still in progress po. Sumunod ang isa pang tanong. Where's the risk assessment section? Tahimik,
Hindi makasagot si Micah. Mas lalo pa itong kinabahan nang magsimulang mag-scroll ang isa sa mga head. Parang hindi to finish. Actually, parang wala talagang laman. Hindi niya na napigilan ang bahagyang pagngisi. Kita niya kung paanong namutla si Micah, kung paano ito tila napako sa kinatatayuan. Sa huli, ibinaba ng department head ang folder. Enough, we'll stop here. Mariin itong sabi, walang nagsalita, walang pumalakpak. Doon napansin ng lahat ang isang katotohanan. Malayo ang gawa ni Micah ngayon sa mga dating gawa nito. Nakita niya kung paano tila maiiyak na ang babae nang maglakad dito pabalik sa upuan. Alam niyang hindi nito inaasahan ang nangyari. Ang mapahiya ito dahil sa sariling katangahan. Siguro naman Micah, matututo ka na sa nangyari. Anya sa isip habang nakatingin sa babae. Noong lunch break, papasok na sana siya sa pantry nang bigla siyang napatigil. May mga boses na pamilyar mula sa loob. Tila ba nagbubulungan ng mga ito. Dahan-dahan siyang umatras at tumigil sa may pintuan bago bahagyang sumilip. Micah, Mababa ang boses na sabi ni Mikael. Halatang pigil ang inis. sabi mo, makukuha mo na ngayon. Kailangan ko na talaga ng pera. Saglit na natahimik ang loob bago sumagot ang babae. Hindi pa, busy pa si Marcus. Hindi pa siya nagbibigay. Napakunot ang noo niya. Busy si Marcus? Pero sabi mo kahapon okay na. May binayaran pa ako dahil doon. Akala ko ba sure na? Giit ni Mikael. Sinabi ko ba ngayon agad? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap humingi? Hindi naman basta-basta si Marcus. Napataas ang boses ni Micah. Parang may malamig na kung anong dumaloy sa katawan niya. Akala ko ba mahal ka niya? Konting halaga lang naman yon. Pumayag ako sa sitwasyon natin na to dahil sabi mo kapag nakuha na natin ang pera para sa gusto kong business, iiwan mo na ang lalaking yon. Tumahimik ka. Baka may makarinig. Mariing sabi ni Micah. Napapikit siya. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi lang pala sila ang niloloko ni Micah. Maging si Mikael ay pinapaikot nito. Pinaniniwalang ang perang ibinibigay ng executive ay galing kay Marcus. Isang malaking kasinungalingan na tinatabunan ng pangalan ng lalaking hindi naman alam ang nangyayari. At business, hindi niya alam na gusto palang magtayo ng business ng lalaki. Tahimik siyang tumalikod palayo sa pantry. Mabilis din niyang inilabas ang phone at nagtipa ng mensahe para kay Marcus. Sinabi niya rito ang nangyayari. Noong hapon, nagulat na lang siya nang harangin siya ni Mikael. Halatang pagkailang sa kilos nito. Hindi niya maintindihan kung gusto ba nitong mag-CR o ano. Iris, pwede ba tayong mag-dinner mamaya? Treat ko. Lumunok ito bago nagpatuloy. Napakunot siya ng noo. Hindi niya alam kung bakit tila alam niya na ang sasabihin nito. You have something to say? Ayoko sanang sabihin dito. Humalukip-kip siya at tinitigan ng lalaki. That's fine. Sabihin mo na lang dito. I want space. Let's break up, Iris. Bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. Napataas ang kilay niya dahil sa narinig. Inaasahan niya nang makikipaghiwalay ang lalaki noong nakaraan pa. Gusto niyang matawa. Gusto pa siyang gawing tanga ng lalaki. Okay. Mabilis siyang nagpaalam at ito'y iniwan. Mas lalo tuloy siyang na-excite. Ano kayang mararamdaman ng lalaki kung malaman nito na ang babaeng pinipili nito ay niloloko lang din siya? Naging sunod-sunod ang pagkakaroon ng problema ni Micah sa trabaho. Nawawalan ito ng focus. At dahil pumapalpak na ang mga nakaw nitong ideas, ay madalas na itong hindi makapag-present ng maayos na siyang ikinatuwa naman niya. Serve her right. Minsan ay sabi ni Marcus, I'm glad na hindi ko siya inalis sa trabaho. Watching her fail is more satisfying. Dagdag pa nito bago tumawa. Naging close na sila ng husto ng lalaki. Dahil sa halos araw-araw niya itong ina-update sa mga nangyayari. So, how about a dinner date tonight? We deserve it. Anito sa kanya. Tinitigan naman niyang lalaki. Okay, nakangiting sagot niya rito. Sa isang high-end sushi restaurant sila nag-dinner ni Marcus ng gabing yun. Excited siyang kinuhanan ng litrato ang mga pagkain. Sa pagitan nila, nakahanay ang sari-saring sushi, salmon sashimi, maki rolls at isang bote ng steak na hindi pa halos nagagalaw. Kumain ka muna. Tapos ka naman ang kumuha ng mga pictures.
Puna ni Marcus habang pinagmamasdan siya. Sandali lang, sagot niya. Pilit na humahanap ng ipopost. Nasa gitna siya ng paghahanap kung anong magandang i-caption nang bigla siyang napatigil. Napako ang paningin niya sa pintuan ng restaurant. May isang babaeng bagong dating. Mag-isa itong naglakad papasok ng restaurant, si Micah. Bahagyang kumunot ang noo niya habang pinapanood ito. Suot nito ang isang fitted dress, mataas ang takong na sapatos at isang mamahaling bag. Umupo ito sa isang mesa, hindi kalayuan sa kanila, tsaka agad na tinawag ang waiter. Pinanood niya kung paano umorder ang babae ng napakaraming pagkain. Iba't ibang klase ng sushi, tempura, ramen, pati dessert. Halos hindi na magkasya sa mesa ang mga plato. Hindi pa man ito nagsisimulang kumain, nilabas na nito ang cellphone. Bago katulad niya, ay kumuha ito ng litrato. Iba't ibang anggulo, may hawak na chopsticks, may duck face, may kuhang nakapatong ang pagkain sa mesa. Ilang segundo lang, abala na ito sa pag-edit bago i-post sa social media. Wala pang isang minuto nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang i-check niya yon ay ang post ng babae ang kanyang nakita. Sa post nito ay pinangangalanda kanyang may kadate ito. Napangiti siya bago napailing. May problema ba? Tanong ni Marcus nang mapansing bigla siyang natahimik. Inginuso niya ang babae at agad naman itong napamura nang makita ang dalaga. Natatawang inilabas niya ang phone at palihim na kinuhanan ng litrato si Micah. Kitang-kitang mesa nitong puno ng pagkain at ang katotohanan na wala itong kasama. Matapos noon, agad niyang minessage ang dating kaibigan. Ang dami mong in-order mukhang hindi masarap ang dinner mo. Ilang segundo lang ang lumipas bago tumigil sa pagtatype si Micah. Tsaka napatingin sa paligid, halatang hinahanap kung sino ang nagpadala ng mensahe. Tahimik niyang ibinalik ang cellphone sa mesa. Hinintay niyang mapansin siya nito pero hindi. Nakita niya kung paanong nagmamadaling tumayo si Micah at nagmamadaling kinuha ang bag bago isinukbit iyon sa balikat. Hindi man lang nito halos nilingon ng mesa na puno pa rin ng pagkain. Mga pagkain kanina lang ay buong yabang nitong ipinost sa social media. Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Tinawag nito ang waiter. Nagmamadaling naglabas ng card at ilang sandali lang palabas na ng restaurant. Hindi man lang nakalahati ang kinain. Napailing siya bago mapangiti. Alam niyang gulong-gulo na ang babae. At sa gabing yun, sapat na sa kanya ang kaalaman na unti-unti na rin itong nalulugmok sa sarili nitong kasinungalingan. Sa bawat araw na lumilipas, kapansin-pansin ang pagbabago sa babae. Hindi na ito nagpe-flex ng kung ano-ano at tuwing may meeting, hindi na ito nagbibida-bida tulad ng dati. Isang hapon, naabutan niyang mag-isa si Micah sa pantry. Nakatalikod ito sa kanya, kaya naman hindi nito napansin ang pagdating niya. Mukhang may kausap ang babae sa cellphone. Anong ibig mong sabihin na wala na? Singhal ni Micah sa kausap. Halata ang inis sa tono nito habang mahigpit na hawak ang cellphone. Kailangan ko ng pera. Hindi mo ba naiintindihan? May event ako. Hindi ako pwedeng magsuot ng luma. Nakakahiya yun. Sandaling natahimik si Micah. Tila nakikinig. Unti-unting tumigas ang panga nito. Ano? So bahala na lang ako? Tumaas ang boses ni Micah. Mula sa kinaroroonan niya, nakita niya kung paano nanginig ang kamay ni Micah. Ilang segundo pa, bigla nitong inilayo ang phone sa tenga. Pinatayan ito ng kausap. Napamura si Micah. Mariing ibinaba ang phone sa counter ng pantry. Buisit! Sigaw nito, sabay walang pakundangan na sinipa ang basurahan sa gilid. Pinanood niya kung paano napaupo si Micah sa isang upuan. Napapailing, halatang gulong-gulo. Paulit-ulit nitong tinitingnan ng cellphone para bang umaasang tatawag muli ang kung sino mang kausap nito. Minsan, napapansin niya na nakatitig sa kanyang babae na para bang may malalim na iniisip. Nagsimula na rin itong gumawa ng sarili nitong idea na hindi na ninanakaw ang kanya. Pero syempre, palagi iyong palpak at madalas mapuna ng mga managers nila. Maging ang mga kasamahan nila sa trabaho ay worried na dahil tila ba hindi na alam gawin ng babae ang trabaho nito. May mga komento pa siyang naririnig na tila ba sinasabi ng ilan na wala itong alam sa ginagawa nito
at baka iba na ang gumagawa ng mga projects nito. Isang hapon, habang abala sila sa trabaho, biglang tumayo si Micah sa gitna ng opisina. Kitang-kita ang pamumutla nito. Nanginginig ang kamay habang nakatingin sa laptop. Nagulat na lang siya nang tumingin sa kanya ang babae. Dinuro siya nito. "It was you!" Sigaw nito sa kanya. Agad naman na nagtinginan ang mga kasamahan nila sa trabaho sa kanila. "It was you who keep sabotaging me." Muling sigaw nito bago nagsimulang umiyak. "Kaya nawawalang ilang ideya ko dahil sa'yo." Dagdag pa nito. Agad silang nakakuha ng atensyon. Nagtinginan ang mga kasamahan nila sa isa't isa bago nagsipag-react. "What? Sabotage?" Hindi niya napigilang mapakunot noo. Hanggang saan ba aabot ang pagsisinungaling ni Micah? At ano naman ang gusto nitong lutuin ngayon? "Wala akong alam sa sinasabi mo." Akmang babalik siya sa pagtatrabaho nang isa sa mga katrabaho niya ang inagawang tablet niya. "Harapin mo ang ginawa mo," sigaw nito. Mabilis siyang bumuntong hininga bago humarap kay Micah. "Ano bang pinuputak mo dyan?" Hinarap ng babae sa kanila ang tablet nito at pinakita. Kuha iyon ng CCTV kung saan may isang babaeng pumasok sa loob ng opisina. Hindi kita ang mukha nito at walang pagkakakilanlan. Ang tanging nakikita lang nila, dumiretso ito sa cubicle ni Micah at may ginalaw doon. Nanginginig ang kamay ng babae na dinuro siya. "I'm sure it was you. Ikaw lang naman ang may galit sa akin." Agad siyang umiling. "Paano mo naman nasabing ako yan? Tingnan mo nga, wala namang muka." Inis na tanong niya rito. Bigla na lang umiyak si Micah, bagay na kanyang ikinagulat. Doon na siya napakunot noo dahil sa inis. Alam niya ang ginagawa ng babae. Kinukuha nito ang simpatsya ng mga kasamahan nila. At dahil iniisip ng ilan na ito ang fiancé ni Marcus, ay kinampihan agad ng mga ito ang babae. Kita niyang satisfaction sa mukha ni Micah. "You tried to ruin my image. Naiinggit ka sa akin kaya mo ginagawa to." Isa-isang naglapitan ng mga kasamahan nila. May isang hinawakan siya at hinila. Nagsimula siyang kabahan. Hindi niya alam kung anong gagawin sa kanya ng mga ito. "Wait, hindi ako yun. Leave me alone." Pero hindi siya pinakinggan ng mga ito. Mabilis siyang nilapit ng mga kasamahan niya sa harap ni Micah. At bago pa siya makapag-react, naramdaman niya na ang sampal ng babae. Hindi pa ito nakontento. Naramdaman niya ang bigla at matinding paghila ni Micah sa buhok niya. Nanginginig niyang pilit pinigilan yun, pero mas malakas ang babae sa kanya. "Kasalanan mo to!" Sigaw ni Micah. Halos umalingaw-ngaw ang boses sa paligid ng opisina. Hindi siya nagpatalo. Itinulak niya ang babae hanggang sa nagsimula na silang magpambuno nito. Hinila na rin niya ang buhok ni Micah at imbis na awatin sila ng mga kasamahan nila, nagsimula pa ang mga itong magchismisan habang pinanonood silang mag-away. Siya palang dahilan kung bakit nawawala ang ideas ni Micah. Anong karapatan niyang gawin yun kay Micah? Ang mga bulong-bulungan ng mga taga-opisina. Hanggang sa bigla na lang siyang itinulak ng malakas ni Micah. Sa lakas noon, nawalan siya ng balanse at tumama ang tagiliran niya sa matigas na kanto ng table. Agad niyang naramdaman ang nakakapangilabot na sakit. Biglang tumigil ang lahat na tila ba nagulat din sa nangyari. Ang mga kasamahan niya, si Micah, pati ang mga nakatambay sa pantry. Lahat ay tila maiisang utak na napatitig lang sa kanya. Hindi siya ipinagtanggol ng mga katrabaho dahil sa isipin na inaagaw lahat ni Iris ang spotlight o di kaya inggit na inggit ito sa kanya. Isang hindi mabuting kaibigan sa mata ng lahat. "Tama na yan, Iris. Hindi ka ba naawa sa kaibigan mo? Maging mabuti ka namang kaibigan. May pinagsamahan kayo." At doon, bumukas ang pinto ng opisina. Halos lahat sila napalingon doon. Halos manlaki ang mga mata nang makita kung sino ang nasa pinto. Si Marcus. "Mr. Cabrera?" Tila nahihintakutan na tawag ni Micah sa binata. Maging ang mga kasamahan nila napaayos dahil sa pagdating ng lalaki. Hindi ito pinansin ng lalaki. Mabilis lang nitong inilibot ang paningin hanggang sa makita siya nito. "Iris!" Nagulat na lang ang lahat nang biglang sumigaw si Marcus at mabilis na lumapit sa kanya. Inalalayan siya nitong tumayo bago tumingin sa mga kasamahan niya. Tila naman nag-iba ang hangin sa paligid. Hindi niya kailangang tanungin, pero ramdam niya ang galit ng lalaki.
Galit na galit ito hanggang sa lumingon ng lalaki sa kasama nitong lalaki. Kailangan ko ng pangalan ng mga taong nanakit sa fiancé ko. Dahil simula sa araw na to, lahat kayo blacklisted na sa lahat ng mga kumpanya ko. Ngayon din. Doon nagulantang ang lahat. Halos tumigil ang hininga ng mga kasama niya. May ilan na napatingin kay Micah na nanlalaki ang mga mata. Mukha namang nakaramdam si Marcus at tinignan din nito ang babae. You're fired. Wala sa sariling napalingon si Iris kay Mikael. Nakatayo ito sa tabi ni Micah. Gulat na nakatingin sa kanya. Si Iris ang fiancé ni Mr. Cabrera? Tila hindi makapaniwalang tanong ng kanyang mga kasama. What do you mean? Si Iris ang fiancé ni Mr. Cabrera? Tanong ni Mikael bago tumingin kay Micah. So, nagsinungaling ka sa amin? Hindi makapaniwala nitong tanong. Nagsimula nang mag-react ang mga kasamahan nila sa trabaho. Hindi makapaniwala ang mga ito habang nakatingin kay Micah. Can you care to explain what is happening? Tanong ng isa sa mga kasama nila. Hindi pa nakakasagot ang babae nang muling magtanong ang isa pa nilang kasamahan. So you lied that you're Mr. Cabrera's fiancé? Naguguluhan itong tanong. You make us follow you around like an idiot. Sigaw pa ng isa. Kanino nang galing ang mga gamit na pineflex mo? Tanong naman ng manager nila. Hindi pinansin ni Marcus ang mga naririnig. Inalalayan siya nito palabas ng opisina. Habang naglalakad, narinig niya ang mga bulungan. You guys are the one who followed me. Hindi ko sinabing bigyan niyo ko ng special treatment dito. Sigaw ni Micah sa mga kasama nila, dahilan para mas lalong mag-ingay ang mga ito. Hindi yun ang point dito. Sigaw ng kanyang mga kasama. Gustuhin man niyang makinig pa sa mga sasabihin ng mga ito, pero ramdam niya ang sakit ng tagiliran at kung hindi nga siya aalalayan ni Marcus, hindi siya makakalakad. Bago pa sila makalabas ng opisina ng tuluyan, napalingon si Marcus sa mga kasama niya. I want a detailed explanation of what happened, especially those who framed my innocent fiancé. Agad nitong tinapunan ng masamang tingin si Micah. Mabilis na kumalat ang balita sa buong opisina. Halos bawat cubicle at meeting room nagkaroon ng sariling chismis tungkol sa nangyari. Ayon sa narinig niyang balita, kinumpronta daw ng mga kasamahan niya si Micah at hindi naging maganda yun. Hindi na siya bumalik pa sa trabaho. Sa unang linggo matapos ang insidente, ay paulit-ulit siyang nakatanggap ng mga mensahe sa mga kasamahan niya. Humihingi ang mga ito ng tawad sa mga ginawa sa kanya. Ilang araw matapos niya umalis, ibinalita sa kanya ni Marcus na umalis na rin sa trabaho si Micah. Nabully daw kasi ito dahil sa ginawang panloloko at pag-frame up sa kanya. Napag-alaman na ng lahat na siya rin ang pumasok sa opisina at nakita sa CCTV. She wanted to frame you because you know her secret and about doon sa wala siyang kasama sa isang date niya. At kung inaakala ni Micah na tapos na siya ay nagkakamali ito. Sa tulong ni Marcus ay nakontak niya ang legal wife ng executive. Ini-email niya dito ang lahat ng nangyari. Nalaman niyang may ideya na rin ito na may kabit ang asawa dahil laging umuuwi ang asawa ng hating gabi na. Hindi nagtagal, na-reveal din ang relasyon ni Micah sa certain executive ng kumpanya. Hindi lang basta chismis. Pumunta mismo ang asawa ng executive sa opisina upang mag-file ng complaint. Ang sitwasyon ay mabilis na kumalat at halos lahat ng departamento ay nabalot sa tensyon. Doon na rin tuluyang natanggal sa trabaho ang executive. Ang alam niya, kinasuhan din ng asawa si Micah dahil sa pagsira nito sa pamilya nila. Gusto rin kasuhan ni Marcus ang babae dahil sa pagkuha ng ideya niya noon pero pinigilan niya ang binata. Bumalik na rin siya sa mansyon ng pamilya at nagsimula ng mag-training sa kumpanya ng daddy niya. Bagay na siyang hindi niya nagawa noong naglayas siya. Isang gabi, habang pauwi siya galing opisina, napansin niya ang isang pamilyar na lalaking nakatayo malapit sa gate ng apartment niya. Agad siyang napahinto para ito'y titigan. Nung una hindi pa niya halos makita ang mukha nito dahil sa dilim. Pero noong makalapit na siya ay nanlaki ang mga mata niya nang makita si Mikael. Nakasandal sa pader, magulo ang buhok at bakas ang galit sa mga mata. Hindi niya na malayang humigpit ang hawak niya sa bag niyang bitbit. Anong ginagawa mo rito? Agad ditong lumapit sa kanya. Halos isang hakbang na lang ang kanilang pagitan. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Bigla ka na lang nawala sa kumpanya.
Walang paalam, walang paliwanag. Parang wala tayong pinagsamahan. Wala akong obligasyon na magpaliwanag sa'yo. Talaga? Tumawa ito ng mapait. Baka nakakalimutan mo. Boyfriend mo ako. Baliwala na lang ba ako sa'yo dahil sa may fiancé ka na ngayon? Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Patuloy ni Mikael. Nagsimula ng tumaas ang boses. Habang tayo pa, may plano ka na palang pakasalan ng iba? Tumigil ka. Wala na tayo. Wala na? Umigting ang panga ng lalaki. Kailan pa? Kailan mo ko binitiwan ha? Dahil ba mas mayaman siya? Mas makapangyarihan? Napapikit siya ng sandali. Masakit ang ulo niya pero kailangan niyang harapin ng lalaki. The moment that you start to have a relationship with my best friend. Napakurap-kurap ito. Halatang hindi makapaniwala sa narinig. Oh, akala mo ba hindi ko alam? May relasyon kay ni Maya habang tayo pa. Sandaling natahimik si Mikael. Nakita niya kung paano naghalo ang galit at pagkalito sa mukha nito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki. Huwag mo na akong pupuntahan ulit kung ayaw mong ipadampot kita sa pulis. Tumalikod siya at pumasok sa gate. Hindi na lumingon pa kahit ramdam niyang nakatitig pa rin si Mikael sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang araw ng kasal nila ni Marcus. Puno ng tao ang buong simbahan. Mga kamag-anak at kaibigan na dumalo para saksihan ang pag-iisang dibdib nila. Nakatayo siya sa dulo ng aisle, suot ang puting bestidang hanggang sahig. Mahigpit din niyang hawak ang isang bouquet. Sa bawat hakbang niya palapit sa altar, ay tila bumabalik ang lahat ng kanyang pinagdaanan at hindi niya maiwasan na maiyak. Pagdating niya sa harap ng altar, sinalubong siya ng masayang mukha ni Marcus. Huminto siya sa tabi nito at maingat na hinawakan ng kamay ng lalaki. Nagsimula ang seremonyas. Mahinahon ang boses ng pari habang binibigkas ang mga salitang ilang beses niya nang narinig sa mga telenovela. Ang pag-aasawa ay hindi pangako ng perpektong pagmamahal, kundi paninindigan sa gitna ng lahat ng pagsubok. Nang dumating ang panata, bahagyang nanginig ang kamay niya habang isinusukbit ang singsing sa daliri ng lalaki. Sinuot din ni Marcus ang singsing sa kanyang daliri. Tila ba mapupunit na ang pisngi nito sa kakangiti. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, kayo'y aking ipinahahayag ng mag-asawa. Wika ng pari. Nagsimulang magpalakpakan ng mga tao. Itinaas naman ni Marcus ang kamay nilang magkayapos na para bang proud na proud ito. Hindi niya na mapigilang matawa.